Pitangheri, Kabanata 34, Pananghalian. Talasalitaan. Una, kubyertos, gamit sa pagkain. Pangalawa, pinasasaringan, gamit sa pagsala. Pangatlo, sumulak, biglang umapaw. Pang-apat, tinaluhong, sinalakay ng sabay-sabay. Panglima, inamba, inihandang ihagis. Nasa isang mahabang mesa at nananangalian si Crisostomo Ibarra, kasalo ang mga importanteng tao gaya ni Alcalde Alperes, si Kapitan Tiago, si Maria Clara at iba pang kawani. Nakatanggap ng telegrama si Kapitan Tiago mula sa Kapitan General at nagpasabing darating at sa bahay nito tutuloy. Hindi nabanggit sa kable kung ilang araw mananatili ang Kapitan General. Napag-usapan din ang hindi pag-imik ni Padre Salve, ang kawalan ng kaalaman ng mga mambubukid sa kubyertos at sa kung anong kurso ang ipapakuha nila sa kanilang mga anak kapag nagsipag-aral na. Napansin ng ilan na wala si Padre Damaso at may nagsabing baka raw napagod dahil sa haba ng ginawang simon. Dumating din si Padre Damaso matapos ang pananghalian at binati nito ang lahat maliban kay Crisostomo Ibarra. Binasig ni Padre Damaso ang katahimikan. Bakit hindi ninyo ipagputuloy yung pag-usap? Nabanggit din sa akin ni Crisostomo ang mga tao na nakatulong sa kanya gaya ng arkitekto at ng reverensya anang alkalde. Nagsimula nang ilagay ang mga tsampa sa kopeta at nagsimula na ang mainitang pagtatalo. Patunayang nagtawa si Padre Damaso. Baliwala sa akin ang mga arkitekto. Nakakatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ito ng kamangmangan ang isang Indio na dudunog-dunungan. Ako lamang ang gumuhit ng simbang iyan. Pinagtanggol ni Alcalde, si Crisostomo Ibarra. Subalit ang pinatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Nanatiling walang kibo si Crisostomo kahit siya ay pinagtitinginan ng mga tao. Batid ng mga ito na siya ang pinasasaringan ni Padre Damaso. Isipin ninyo na ang isang pinakahamak na aming Fransiskano ay nakapagpatayo ng isang pagamutang maganda sa napakamurang halaga. Nagbayad lamang siya ng 8 kuwalta. Isang araw sa mga manggagawa galing pa sa ibang bansa. Hindi na makapaniwala ang alkalde sa sinabi ni Padre Damaso. 8 kuwalta? Iyan ang katotohanan at siya'y dapat tularan ng isang naghahangad na masasabi, isang mabuting Kastila. Ang isang Indio ay nagkaroon lamang ng kaunting nalalaman at nakapunta lamang sa Europay. Nagpapalagay na halos na isang doktor. Inawat ng alkalde ang maanghang na pananalita ng pare. Sandali lamang, Padre Damaso. Sinikap ng alkalde na ibahin ang usapan pero patuloy ang pare sa pagpapasaring. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinaparusahan na ang ama ng isang lubong. Nangangamatay sa loob ng bilangguan at niwalang mahigaang. Hindi natapos ni Padre Damaso ang sinabi sapagkat sumulok ang dugo ni Crisostomo at nawalan ng pagtitimpi. Nilaluhong niya ang pare kaya't nabuwal ito. Mariig na hinawakan ng Crisostomo ang leeg ng pare upang hindi ito makakilos at saka inamba ang matalim na kutsilyo. Walang nakahuma isa man sa mga tao naroon. Ako naman ang pakinggan ninyo sa aking mga sasabihin. Pinakaiwas-iwasan ko ang taong ito. Subalit dinala siya ng Diyos para ako ang humatol. Puspos ng galit ang dibdib ni Crisostomo. Nanginginig ang buong katawan. Mabuting tao ang aking ama. Siya'y naglilingkod ng tapat sa bayan. Nagtiis ng kalungkutan para sa isang anak. At ang paring ito ay pinatuloy at pinakain sa loob ng aming tahanan. Ngunit ano ang kanyang iginante? Ipinasusig niya ang aking ama at pinabilanggo. Hindi pa yung naging sapat sa kanya. Pati ang libingan ng aking ama ay kanyang hinamak. Ngayon ay patuloy pa rin ang kanyang pangahamak at pangalipusta. Kayong mga makapangyarihang tao ng lipunan, hindi ba't karapat-dapat lang siyang mamatay? Iniangat ni Crisostomo ang braso at aktong uunyagan ng saksak si Padre Damaso sa dibdib nang awatin siya ni Maria Clara. Crisostomo, huwag! Anang dalaga. Nanginginig ang kamay ni Crisostomo. Nanghihinang binitawan niya ang kutsilyo pati na rin si Padre Damaso. Mabilis siyang lumayo at nawala sa karamihan ng tao.